Rizal. Good afternoon. For today, our topic is who is the national hero of the Philippines. So first, let me ask you, sino ang tingin mong national hero ng Pilipinas? Tingin ko po kasi ang pambansang bayani ng Pilipinas ay si Rizal. Si Rizal. Paano mo nasabi si Rizal? May supporting evidences ka ba? Or sino ang nagsabi sa'yo na si Rizal ang national hero ng Pilipinas? Sangayon sa aking mga natutunan noong ako'y nasa panungta ng aking elementarya at ang high school, nakita ko na ang madalas na tinuturo ng mga guro sa Pilipino ay ang pambansang bayani si Rizal. At nakasulat din sa Konstitusyon ng Pilipinas na nakaayon din sa kung anumang artikulo yon na si Rizal din ang kinikilala na pambansang bayani. So ayun, so nasabi mo na nakasulat sa Konstitusyon ng Pilipinas na si Rizal ang ating national hero. Pero hindi, but no. Walang nakaayon or nasasaan na kahit anong law na nagdidictate na si Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Totoo lang, kinoconsider natin si Rizal bilang national hero, pero there is no law stating that he is definitely the national hero of the Philippines. According to the National Historical Commission of the Philippines, there has never been a law that was passed, pero in 1995, nagpasa sila ng law, nagpasa sila ng mga list of people na pwedeng maging, wala na ako. Hi, Oday! Wait lang. Okay lang yan. Noong 1995, nag-recommend sila ng several list of people, including Andres Bonifacio, Gabriela Silang, and Diego Silang, para maging national hero ng Philippines. Pero, never siyang na-approve, nor never nagkameron ng supporting na pagpapasa ng kahit anong law na nag-dictate na magkameron tayo na national hero. Therefore, kung hindi si Rizal ay officially na national hero ng Philippines, sabi mo nga, bakit nung grade school, bakit siya yung tinuturo ng mga teacher natin? So yan yung i-discuss ng group namin ngayon. Bakit si Rizal ang national hero ng Philippines? Una sa lahat, parang kailangan muna natin i-clarify or yung meaning ng tunay na bayani. Ang bayani daw ay dapat nagsisimbolo ng kabutihan. So si Rizal, ayon sa pinag-aralan namin sa PI, ginamit niya ang kabutihan, hindi sa das na paraan siya, yung pamamaraan niya ng pagkamit ng kalayaan. Tsaka, doon sa method niya ng true writing ng mga novels niya, din, parang hindi lang yung kalayaan ang gusto niyang makamit, kundi reforma din, and then, yung kasabay na rin sa paghanap na niyang kalayaan ay yung paggagawang civilized ng Pilipinas. Yun nga, yung sa writings ni Rizal, siya lang yung according kay Esteban A. de Ocampo na dun sa essay niyang Who Made Jose Rizal Our Foremost National Hero and Why? Sabi niya dun, he is our greatest hero because as a towering figure in the propaganda campaign, it took an admirable part in that movement which roughly covered from 1882 to 1896. Yun nga, di ba, si Jose Rizal, nagsusulat siya ng different articles inciting, yung parang pataas yung moral ng mga tao sa Pilipinas para ma-inspire sila. Lalong-lalo na yung greatest na parang achievements niya, yung Noli at saka yung LPB. Yung sa Noli, yung di ba, sila MH Delpilar, makikita na evident din sa mga letters nila, yung pagpupuri nila dun sa novels na yun kasi, ito isa pa, parang sinabi dun, perhaps no other work or writing of another Filipino author has, up to this day, aroused as much acrimonious debate, not only among our people, but also among the reactionary foreigners as the Noli of Rizal. So, bali, di-discuss lang po namin yung anti-Rizal authors. Bali, yung RA 1425, which is the Rizal Law, nung pinagdidebatihan siya, madaming tumaliwas, madaming ayaw, mostly Catholic senators, Catholic persons na
They said na, sabi nila, being in a Catholic nation, tapos gagawin natin, ibabatas natin yung RA 1425, it will cause division. Siyempre nga naman, aggressive siya for the Catholics. Tapos, eto naman, si Renato Constantino naman, sabi niya, he's not from the, hindi ako sure, pero I think yung argument niya kasi is not of the Catholic side. Sabi niya, in his essay of Veneration Without Understanding, Rizal is just an American-sponsored hero. Firstly, Act number 137, where is yung Morong ginawa siyang province ng Rizal. Tapos Act number 243, Rizal Park, yung Luneta. Tapos Act number 346, death anniversary ni Rizal as a national holiday. Tapos, bali, in-sponsor siya ng mga Amerikano. Gawa ng, yun nga, patay na siya, tapos wala siyang anti-American na sinabi. In his paper, The Philippines a Century Hence, sinabi pa niya na baka sakupin sila ng American Republic. Tapos, pangatlo, it's a source of hatred. Yung martyrdom ni Rizal is a source of hatred from their former conquerors. Tapos, sabi din ni Renato Constantino, si Rizal daw, hindi katulad ng ibang heroes, which is military. Parang mas gusto niya yung Hispanization ng Philippines, na gusto niyang ma-assimilate, kumbaga. Assimilationist. Tapos, ang tingin niya daw kasi sa independence is like a medal to be earned. Na hindi siya yung by force, pero dapat intellectually and morally handa na daw ang Pilipino. Ganun daw yung tingin niya, which is not of the hero. Sabi niya kasi, the true Filipino, the true hero is one with the masses. By being one with the masses, one with the revolution, which he condemned in his 1896 manifesto. Yun. So, aside from yung arguments na si Rizal daw is ang American-sponsored hero and that he is a limited hero at that, meron ding arguments pertaining to a particular controversy, yung retraction controversy. Dito kasi, noong taong 1935, discover ni Father Manuel Garcia ang isang retraction letter di umano na dated December 29, 1896. So, dito sa retraction letter, binawi ni Rizal lahat ng writings and published works or actions na sa kanyang pananaw ay in contrary to Catholic teachings na kinalakihan niya. Also, sabi ng ibang historians, itong retraction daw na ito ni Rizal ay ginawa dahil sa pagnanais niya ng kasal kay Josephine Grace. So, may mga nag-argue kasi na baka forged lang yung retraction, hindi naniniwala na totoo ito. At kung totoo ito, may mga nagsasabi na anong klaseng national hero si Rizal kung totoo nag-retract siya. Marami kasi historians like historian Nicolas Zafra naniniwala totoo yung retraction. Nagbawi si Rizal ng mga sinabi niya, ng mga bagay na pinanindigan niya. And Dr. Augustus Di Viera, siya naman ay naniniwala na totoo din na nag-retract si Rizal kasi si Rizal ay nilibing sa Paco Cemetery na isang religious or Christian cemetery, unlike that kay Apolinario Mabini na inilibing sa isang Chinese cemetery kasi siya ay to his death considered na Mason. So, kung totoo nga na si Rizal ay nag-retract, kino-contradict niya yung being a national hero ni Rizal per se. Kasi, what kind of hero is a hero which turns his back on what he stood for his entire life dahil lamang mamamatay na siya? Meron namang isang essay about this anti-Rizal na dinidiscuss yung characteristics ni Rizal as a child. Kasi Radaig and Guerrero, dalawang views. Nagsabi ng different views about Rizal. So Radaig said na modern man hero si Rizal. Although he was anxious, he was nervous, he was insecure. Kasi para kay Radaig, si Rizal
di ba, payatot, lagi siyang binubuli. Tapos kapag nakikipag-away siya, lagi siya yung talo. But, pagkatapos nung tulungan siya ng uncle niya, parang doon lang siya naging malakas. So parang ang sinasabi ni Raday dito ay hindi siya sapat na yung pagpapalakas sa kanya ay hindi naging magandang way para maging hero siya. Tapos si Guerrero naman, ang sabi niya ay Victorian hero si Rizal. Sabi niya na pictured siya as Victorian grandmotherist. Kasi diba, si Bonifacio ay gusto niya ng revolution. Gusto niya kagad mag-revolutionize against the Spaniards. Pero, para kay Rizal, it takes time or hindi pa panahon ng Pilipinas para magkaroon ng independence. So, hindi niya binigay kay Bonifacio yung blessing para gumawa ng revolusyon. Pero hindi siya against it. Di ba parang sa isang article sinasabi na si Rizal gusto lang niya maging province tayo ng Spain. Pero iba ang lumabas. Ang gusto ng mga tao, separation. Nung una gusto niya reform lang, pero sabi niya diba sa Philippines a century hence, pag hindi makuha ng tao yung reform, inevitable na magre-revolt yung tao, tapos hiwalay sila sa Spain. Tingin ko, yung point of view na gusto ko iparating sa atin ni Rizal ay matatrack natin dun sa novel niya na Dolly, di ba? Dun sa parang yung required readings natin sa lecture. Ang unang part, parang niyayaya or pinipilit ni Elias na sumapi sa kanila si Ibarra. Pero nung yung last chapter na binasa natin sa Noli, parang nagkabaliktad na. Si Ibarra na yung gustong mag-separate. Si Ibarra na yung gusto ng revolution. So, feeling ko, ganun din yung point of view ni Rizal in which, nung una, katulad nga sinabi kanina, nung una, gusto lang talaga niya ang Pilipinas ay maging province ng Spain. Pero dahil nga sa mga misfortunes niya, like yung hacienda nga nila sa Calamba, yun parang in a way, nagbago yung pananaw niya, parang si Ibarra, na gusto na niya ay separation from Spain at hindi na maging isang province. Sabi rin nila, walang law na nag-stick na si Rizal na pero meron akong Rizal na nag-stick na kailangan natin pag-aralan yung life ni Rose dito sa Rizal. So, kung hindi si Rizal yung national hero natin, ano sa tingin mo yung significance ng pag-aaralan mo? So, tingin ko, pinag-aaralan kasi talaga natin yung Rizal law. Kasi sino nga ba si Rizal? Ano ba yung special kay Rizal? Si Rizal kasi yung nag-awaken ng nationalistic sense ng mga Pilipino. Kung hindi dahil kay Rizal, tingin nyo ba magkakameron din ng revolution? Kung hindi ba dahil sa novels niya, tingin nyo ba marirealize ng mga tao na kailangan nila na maging isang bansa para mag-liberty? Ma-separate tayo sa Spain. So pinag-aaral natin yung Rizal law para ma-disseminate yung information, hindi lang sa mga taong kilala na siya, kundi din sa mga tao na hindi pa siya kilala para ma-inspire din sila at malaman nila kung ano ba si Rizal, kung ano ba yung nagawa niya sa bayan natin, kaya free tayo ngayon, kaya republic tayo. So, bakit si Rizal ang yung pinaka-pinag-aaralan? Bakit hindi yung pinag-aaralan ng mga bansa? Hindi na naman fair sa lecture na kaya si Rizal lang yung pinag-aaralan kasi kay Rizal yung interesting na buhay. Kay Rizal tayo marami ma-discuss. Si Rizal yung pinakamaraming works and writings. Kaya siya na pinag-aaralan natin. Si Bonifacio, as Ma'am Ferrer said, kapag pinag-aaralan natin si Bonifacio, isang araw pa lang, tapos na yung discussion. Kasi nga, maliit lang yung mga naitalangan or yung mga recorded na facts tungkol sa buhay ni Bonifacio. Kay Rizal, bilang ilustrado siya, nakapag-aral siya yung pinakamaraming historiador, maraming nagsulat tungkol sa buhay niya. Kaya marami na lang kapag-aralan ngayon. Kaya si Rizal yung napapag-aralan. Sabi niyo ba na si Rizal pa rin yung karapat-dapat na hero kung ilustrado siya tapos hindi naman niya ganong naramdaman yung oppression since nakapag-aral naman siya?
si Rizal pa din, yung pwede pa din siya talagang matawag na national hero kasi siya yung point niya kasi minulat niya yung mata ng mga Pilipino sa hindi lang sa pagsunod sa mga Spaniards. Tapos kasi, 'di ba, madami din siyang sa mga akda niya kasi sinulat niya din parang ang point niya kasi para sinulat niya doon, 'di ba? Ang sabi niya, hindi naman niya gusto na parang mag-aklas agad yung mga Pilipino, pero gusto niya malaman ng mga Pilipino yung pag-iisip nila na hindi sila magpa-oppress, gano'n. So kahit na nasa social class siya, sabihin na natin na nasa upper class siya, meron din naman siyang mga talagang akda na din naman, na may point din naman talaga, tsaka naka-reach naman siya sa ibang class ng mga Pilipino. Tapos di ba may issue tayo kay Rizal na binag-ilustrado daw siya? Middle class. Tutog daw siya sa mga Espanyol, pero umaakto siya. Pero hindi, kasi tingin ko yung pag-ilustrado niya is a privilege. Meron kami usapin ito sa 1-1 sa sociology and politics. Sabi ng professor namin, kung tatakbo ka, practical din ang sistema ng Pilipinas. Sabi niya, kung itatakbo ka, magiging nakalagay na yung sistema. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi tatakbo yung tao, malulungkot sa pwesto, paano niya gagawin yung baguhin yung sistema? Ayun yung isang pagtingin ko doon na kung pag ginamit ni Rizal, yung mga pribileyo nga na nabibigay sa kanya. Pero yung nag-maintain doon yung Pero aren't we class biased? Lahat tayong mostly nang nag-aaral dito sa UP, intellectual, like Rizal, ganun, sabi nga ni Ma'am Ferrero, hybridized. Tayo nag-uusap tayo, English and Tagalog. Tapos, mostly din sa atin, middle class. we look beyond class. Na-consider din namin before, but hindi si Bonifacio ang kanita. Na kung may Iba yung fashion. papalitan natin si Rizal, sino? Nag-aral din naman tayo nung ano yung mga qualities ni Bonifacio. Siguro sa tingin ko, hindi rin measure up to Rizal. At yung accomplishments. Hindi naman natin sinabing mas maganda. Mas magandang instrumento ang itak, mas magandang instrumento ang panulat, di ba? I think it goes beyond. So sa inyo, as a person, ano ba dapat ang isang bayani? And yung sa pamantayan niyo, pasok ba si Rizal sa konsepto niyo ng bayani? Yeah. Bakit? Kasi nag-stood out siya sa madami tayong bayan na lima, hindi pa nga recognize. Pero kasi ang nakakatawa ng Rizal is yung pamamaraan niya. Which is silent, di ba? Parang silent. Hindi siya tutal. Kung kasi isa dinaskas ng dalawang tema na nakikita namin. Una, yung pagiging reformist niya, in contrast sa pagiging revolutionist ng mga madaming bayan sa atin. Tapos pangalawa, yung retractionist, na hindi namin masyadong napag-usapan ng malalay sa kaya namin. Ang gusto ko yung kay Rizal sa pagiging reformist niya. Yung sa reformist niya, kasi it's a long term. Ang proseso ng pagbabago yung tagal. Hindi lang yung overnight kasi meron kaming sa subject namin yung may pinag-usapan kami sa revolution. Tapos sa retractionist, kasi bilang ako lang ito dahil bilang tao lang ako. Minsan kasi magiging tao tayo ng society, bilang part ng society, pero minsan selfish din tayo. Inisip natin, tao ako, I should think for myself this time. Pero yung retraction, maging totoo man siya o hindi, para sa akin, it didn't change the fact na ito ang nagawa niya sa Pilipinas. At dahil ito sa nagawa niya sa Pilipinas, ito tayo ngayon. Ito sabi na American-sponsored hero, una, di ba, yung mga ginawa ni Rizal, hindi naman siya influenced by the Americans. So, ginawa niya yun, yung Spanish times pa. So, oo, wala siyang sinabi na masama tungkol sa mga Amerikano. Pero, hindi naman, porque wala nang masamang sinabi, tipong, yung Amerikano na yung dahil, part of the hero. So, kasi kaya naman siya naging hero, kasi
bading, di ba, bading na pressure siya, bading na pilit siya. Si Rizal, ang heroes, hindi naman yan perfect. So, yun, di ba? Dahil lang ba dun sa isang bagay na ginawa niya na yun, na hindi natin gusto, mababaliwala na lahat ng ginawa niya ng mga nakaraan, yung mga pagsakripisyo niya. Hindi lang ng sarili niya, pati yung pamilya niya nadamay dahil dun sa mga ginawa niya para sa bansa natin. So, dahil lang ba sa isang pagkakamali na later in his life na niya nagawa, so sabihin na natin na hindi na siya karapat-dapat. Ang tanong para sa aming synthesis video na ito ay kung dapat nga ba nating ituring na pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Nagsagawa kami ng isang diskusyon sa pagitan ng mga mag-aaral ng mga estudyante ng Universidad ng Pilipinas, Los Baños. At ito ang aming mga napuna sinabing katangian ni Dr. Jose Rizal. Siya ay isang reformista. Siya ay mabuti dahil hindi niya gusto na gumamit ng dahas. Siya ay isang ilustrado at nakapag-aral. Ngunit sinasabi ring isa siyang American-sponsored hero at isang limited hero. Mapapansin natin na ang mga katangiang ito ay maaaring sabihing magandang katangian ng isang pambansang bayani. At maaari din naman natin sabihin, ito, yung mga katangian na to, ang siyang magsasabi na hindi dapat si Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Una, ang kanyang pagiging reformista. Sa kanyang pagiging reformista, ang nais lamang niya ay ang maging probinsya ng Espanya, ang Pilipinas. At hindi niya ginugusto na magkaroon ng kalayaan ang mga Pilipino nakakaranas ng pang-aapi mula sa kanyang mananako. O ang kanyang pagiging reformista ang nagsasabi na nalalaman niya kung ano ang dapat para sa mga Pilipino, na hindi pa talaga kaya ng mga Pilipino na magsarili noong panahon iyon. At ang ikalawa ay ang kanyang pagiging isang ilustrado. Dahil sa siya ay isang ilustrado, sinasabi na ang kanyang mga ipinaglaban, ang kanyang mga mithiin at layunin noong panahong iyon ay para lamang sa mga tulad niyang nasa middle class. Ngunit, sa isang banda, kung isipin natin ang kanyang pagiging ilustrado o middle class, ang siyang nagbigay sa kanya ng kapasidad na makapag-aral. At sa kanyang pag-aaral, dito niya natagpuan ang kanyang pagiging isang makabayan. Dito naliwanagan at namulat ang kanyang pag-iisip sa mga kaapihang dinaranas ng kanyang mga kababayan dito sa Pilipinas. Nang aming tanungin ang mga mag-aaral kung sino ang pinipili nilang maging pambansang bayani, ay si Rizal pa rin ang kanilang sinasagot. At ito nga ay dahil sa kanyang kakaibang paraan para sa kanyang mga kababayan. Sinulat niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, at ito, sa palagay ng mga estudyante, ang siyang pinakamahalagang nagawa niya upang gisingin ang diwang makabayan ng mga Pilipino.